Hindi pampulutan o pang-ulam ang dahilan ni Alejandro kaya siya nag-alaga ng hayop na may sungay, kundi para daw magkaroon ng totoong kaibigan na kanyang makakaramay. Aba, isang goat pala ang sagot sa dami ng kanyang hugot. Sa bawat ne ay meron ding katumbas na pag-intindi mula kay Brownie. Sa buhay niyang puno ng sablay at sigaw, napatunayan niyang ibang maglambing ang kambing. O, gising na, tanghali na! Sabi ng maga matulog at may pasok. Ano na? Ala kay rami namang hugot ni Ring Mamang Ire sa isang bahay din sa San Pascual, Batangas. O, gising na, tanghali na! Gabing-gabi na bukas pa ang piano, sabi ng maga matulog at may pasok. Umaga pa lang aligagana sa pagtalak at pagsermon ang daddy Batanggenyo na si Alejandro sa kanyang anak na pasaway. Hands-on siya sa kanyang daddy duty. Nariyang ipagluto ng almusal. Panay din ang hagod sa plantsahan sa lukot na uniforme. Totoo, ang morning rush ni Alejandro sa pagiging best dad sa kanyang unika iha. Pero mali yata Hindi pala batang babae, kundi kambing na pabebe. Dali na't late ka na! Oh, pakita dito. Ang kuntodo asikaso araw-araw ni Alejandro. Meet baby girl, Brownie. Ang kanyang alagang kambing na ubod ng lambing. Si Brownie ang isa sa pinaka-famous na fur baby ngayon sa online. Trending ang kanyang mga video kasama si Daddy Alejandro. Sa kanyang kakulitan at taglay na karisma sa kamera, agad siyang nalagay sa listahan ng mga pet superstar sa social media. Ang kanyang tag name, Brownie ang malambing na kambing. Sa maniwala kayo o hindi, may sariling fan base itong si kambing na pinagpala. Ang lahat ng paandar at content ng mag-amo na Animoy Love Team. Brownie, ayo ang uniform. Galing sa payabasan na mayabas pa ng mga klase. Si Daddy Alejandro daw ang impromptu na nag-iisip. Ano ba kayo? Pero ano nga ba ang mayroon sa kambing at bakit niya naisip na alagaan at gawing content? Ay, yung kasi po ang aking way para ang tao ay ma-entertain ko. Ay, di yun niya, ginagawa ko na ng mga eksena na ako'y para ng luka-luka. Ay, medyo hinahaluan ko ang buhay ng medyo nakakatawa at para humaba pa ang buhay. Kwento ni Alejandro, hindi naman para gawing pulutan o ulam ang dahilan bakit siya nag-alaga ng kambing. Simple ang dahilan. Para daw maiba naman. Hilig na kasi niya noon pa man na mag-alaga ng mga hayop. May alaga siyang unggoy na si Marites. Dumarami na rin ang angkan ni Inang Bibe. Meron din siyang aso na may lahing wolf at magkaiba pa ang mga mata. At mayroon pang isang mukhang teddy bear, pero aspin. Ako po ay talagang bata pa, mahilig na sa hayop. Pangpalis po ng stress ay ito lang pong kambing. Marami din pong damo din sa likod ng bahay namin. Naisip po na kambing para kahit pa paano may kumain ng mga damo din sa likod bahay namin. Pag-amin ng Batanggenyong si Daddy, wala raw kasi siyang anak na babae. Kaya ibinuhos niya ang kanyang daddy-daughter moment sa alagang kambing. Ibang saya rin daw pala ang mahalin ng isang mailap na hayop. Ang aking anak ay isang 12 years old. Ayan matagal na sundan, 10 years. Nag-isa pa. Dahil habol na may babae ay nung nakalalaki, kakoy baka hindi talaga para sa akin ang babaeng anak, ay di nag-alaga nila ng babaeng kambing. Naging malaking hamon kay Alejandro ang turuan ng kanyang bibong kambing ng mga tricks. Alam nito ang handshake. Paborito din niya ang one call away trick. May pauso din silang lean on me. Ay kaya naman lumabas siguro ang ugaling aso niya dahil inalagaan ko siya na parang pet talaga, hindi ko siya para ibenta para pagkakitaan. Kaya si Brownie lumabas yung ugali na parang aso sa kanya. Sa halagang 2,500 pesos lang noon nabili ni Alejandro ang batang kambing sa kanyang kaibigan. Pero hindi niya sukat akalain na malaking halaga pala ang mabibigay ni Brownie sa kanyang buhay. Dahil sa kita niya sa mga million views sa social media.
Si Brownie po ay masasabi kong sinerte na rin dahil po sa aking pangarap sa pagbablog, masasabi na ako yung isang vlogger na dahil 500k followers na. Tapos nadagdagan pa nga income ko dahil nasahod na rin kahit papaano. One of the boys na itong si Brownie. Paano ba naman sa araw-araw? Puro barakong empleyado ni Alejandro ang kaulayaw ng malambing na kambing. Motorcycle parts at gulong kasi ang negosyo ni Alejandro. Kaya tuwing umaga kasabay ng pagdagsa ng mga customer, si Brownie na ang nagiging taga-aliw sa kanilang mga suki. Pati na nga ang mga ito, tropa na rin ang tingin kay Brownie. Naging malapit sa akin si Brownie kasi dito rin ako nagawa sa shop ng aking kumpare. Kaya yun, napapasama na rin sa mga vlog hanggang sa nakilala na rin ako ni Brownie. Mabait naman siya, hindi man siya yung sabihin mangangagat or ano. Talagang mabait lang siya talaga. Ang tauhan naman na si Makmak, ang matyagaring nag-aasikaso kay Brownie at nagtuturo pa ng ibang tricks. Ako po yung una nagturo kay Brownie kung paano kumamay, tapos kung paano po siya lumapit at sinisipulan po para tumugon rin po siya. Mamaya rin po ang turing namin kay Brownie, malambing po siya sobra. Mas malambing pa ho sa aso. Sadya daw kakaiba itong kambing na mayroon sila. Imagine, hindi lang dahon ang paboritong kainin, kundi mga tinapay at malutong na crackers din ang trip niyang ngatain. Dadais po siya, kukulbit. Pag may pagkain ka, agawang ka, ang aking mga anak hinahabol niyan para nakikipaglaro. Sa pagtulog po, ito pa mas matagal ko pang kadais sa aking asawa pag natulog. Pag-amin ni Alejandro sa Rated Corina, hindi lang daw alagang nagbibigay ng good vibes ang silbi ni Brownie sa kanya, kundi mas malalim at mas makabuluhan pa. Maghapon kang pagod sa negosyo, ay di pagkatapos naman ng shop, sarado, ay di ito po, pastor-pastor, kausap. Pag may gustong puntan, sinasama ko sa bayan, ay ito lagi po ang kasama. Talaga po nakakaalis po siya ng pagod. Sa dami ng kanyang ginagawa at responsibilidad bilang may negosyo at isang padre de pamilya, may pagkakataon din daw na siya ay nai-stress at nayayamot. Doon pumapasok ang role ni Brownie na maging shock absorber ng kanyang daddy Alejandro. Tulad din kasi ng mga gulong na ibinibenta niya, minsan ay nafa-flat din ang kanyang mood. Kaya para mabulkanize ang stressful na araw, si Brownie ang nagiging takbuhan. Dito sa likod ng bahay nila ang spot ng mag-ama. Tititigan lang daw niya si Brownie at bubulong ng kung ano-ano. Sabay sasagot na si Brownie. Okay na daw siya. Dito po sa akin negosyo ay pang-immortal lang po talaga dahil po yan ay walang katapusan. Dahil pagising mo sa umaga na andyan ang customer, nag-aantay na. Ang kausap mong tao ay hindi sasampu, lampas pa. Ang papakasamahan mong tauhan ay hindi sasampu, napakadami. Kaya pag may nahin na talaga, ay di maluluko. Pero kinakaya naman dahil nga kaya naman natin dalhin ang buhay kahit kaya konting nagpapasaya kami kahit papaano. Pero kamakailan lang, nagpanting ang kanyang tenga dahil wala sa kanyang hinagap na ang mahal niyang si Brownie, abay, may lumapastangan. Umami na kayo, sino lumapastangan kay Brownie? Ares! Hindi ako, dog lover ako ah. Ay lalong hindi ako, customer ako dito. Hindi ako, lamang di ako. Positibo ang kambing na malambing na teenage pregnancy. Sino ang may sala? Sino ang dapat parusahan? Pananagutan ba ni Brownie ang maging dalagang ina? Paano na ang mga pangarap ni Daddy Alejandro ngayong siya'y magiging lolo na? Through thick and thin, seryosohan man o kalokohan, nanatiling sanggang dikit ang mag-Daddy Alejandro at Brownie. Sabay silang nakilala sa social media at sabay din guminhawa. Pero hindi lubos maisip ni Alejandro na magigising siyang ang pinakaiingatang kambing niya na malambing, abay, naglilihi na at magkakaroon na ng mga supling. Sino? Umami na kayo, sino lumapastangan kay Brownie? Si Alejandro hindi pa rin makapaniwala na siya'y magiging isa ng lolo.
Tas nga ito, ay ngayong mga nakaraang buwan, ako medyo nanggigil na nga. At hindi ko, akala ko busog laang, ay ngayong mga 1 month ko lang nalaman na si Brownie nga ay nagdadalang kambing na, nag-aaral pa naman. Tapos kita nyo naman ang idinodinate ko sa school, ultimong garden ipinatalis ko para lang magbida-bida. Nalakad ko na naman ang health niyan, kompleto na yan, kahit yung masisaryan, okay na lahat yan. Ang unikaihan niyang si Brownie, kagampanan na pala ngayong buwan ng pag-ibig. Pahirapan nga raw po ang paglilihi ni Brownie na animoy para daw siyang pinaglalaruan. Si Brownie ay medyo umitim ang kilikili, baka kaya siguro, at saka lumapad ang ilong, yun ang kasabihan ng matatanda, siguro yung lalaki ang magiging anak ni Brownie. Hinala ni Alejandro, isa sa kanyang mga boys, ang salarin at tunay na ama. Magkakapitpitan na, malalaman na daw niya kung sino ang tunay na ama kapag lumabas na ang mga anak ni Brownie. Kung sino ang makakamuka, tiyak na yun daw ang mananagot. Ay ngayon naman ang kasama ko sa shop ay 7 lalaki, wala namang umamin. Pero puwera biro na po ha, ito raw ang totoong nagpatibok ng puso ni Brownie. Si Whitey. Ang kambing na teenager pa pero mapusok na. Oh yeah. Siya ang dagdag na miyembro ng pamilya ni Alejandro. Bata pa raw itong si Whitey. 4 months pa lang pero sadyang babaero. Minsan nga lang daw niya pinagsama sa kulungan. Aba ayun at nagbunga na agad ang pagtitinginan. Ari, ang totoo talaga ang nakabuntis dito yung si Whitey yung nakakulab. Pero hindi ko talaga expect dahil nung pinagkulab namin yan, yung si Whitey na yun ay 3 months, magpo 4 months pa lang, napakabata pa, tapos payat. Kaya hindi ko din naman in-expect na makakabuntis pala ang ganun. Kahit daw buntis na si Brownie ngayon, hindi raw nag-iba ang talino at talento nito. Base sa pag-aaral ng mga eksperto, kabilang daw ang kambing sa isa sa pinakamatatalinong hayop. Kaya pwede talaga itong gawing pet. May kakaiba rin silang mga katangian tulad ng rectangular na pupil sa mata para mas malawak ang kanilang nakikita. Yun nga lang, wala silang frontal na ngipin. Kaya kapag ngumunguya, ang dental pad nila ang kanilang gamit. So Doc Dave, ano bang pagkakaalam mo sa mga kambing? Karaniwan ba na yung mga tao may alagang kambing? Yung iba, pwedeng sa kanila lumaki. Tapos nasanay na nakasama sila, yung mga ano nila, amo nila. Tapos kapag naalala nila kung sino yung nagpapakain sa kanila. Usually yung mga kambing naman, may level of intelligence naman din sila. Not as smart as dogs, pero meron naman din silang level of intelligence. Typically, mga toddler age ang intelligence niyan. Nagre-respond naman sila sa most stimuli natin. Ang mga kambing, basta merong pagkain yan, marami kang paano dyan, yung mga simple tricks pwede naman. Very energetic at athletic din ang mga kambing. Mahusay silang mag-climbing. Nakakatalon din sa mataas. Inborn herbivore ang mga kambing o yung mga hayop na halaman lang ang kinakain. Concern is yung bloat. Pag they ate something na hindi nag-agree sa kanila or nag-react badly sa tiyan nila, pwede mag-cause to ng bloating pag yung gases sa tiyan nila hindi makalabas. So, ang mangyari, maglalaki lang ng lalaki until hindi na sila makagalaw, tutumba na lang sila, hindi makahinga, eventually death. Ang mga kambing, typically there are browsers. Nagngungudgod sila sa lupa, naghahanap, nguya, lunok, balik. Tapos typically ang kambing, pag natapakan na nila ang isang bagay, hindi na nakakainin niya. So maghahanap na ulit sila ng bagong So nguyang, kagat, nguyang ulit. Alam nyo din bang nasa 200 ang mga breed ng kambing sa buong mundo? Noong 2022, nasa 1.1 billion na ang kanilang populasyon. Good news din sa mga gustong mag-alaga ng goat dahil naglalaro sa 20 years ang kanilang lifespan. Ayaw din daw ng mga kambing na nababasa, kaya nagtatago sila kapag umuulan. Pero si Brownie, ibahin ninyo, nagke-keratin pa raw ng buhok para mas maganda't mabango. Pero ano ba ang proper healthcare talaga kapag nabuntis ang kambing? So kapag ang kambing naman ay buntis, ano ang tamang pag-aalaga dapat? Dapat may iwasan yung stress kasi pwede siyang makunan. Tapos yung mga nutrition dapat nakuha niya. Dapat po tama yung protein. Dapat mataas kasi dapat protein kapag yung nagbubuntis eh. Tapos hindi dapat pabago-bago kasi pwedeng magkaroon sila ng kabag, magkaroon ng sakit, maka-apekto dun sa
mga magiging anak nila. Ilan bang lumalabas? Usually po mga 2, 3. Paliwanag ni Alejandro sa mga nambabash sa kanya sa pagpapakain ng kung ano-anong kay Brownie. Ito raw daw po ay napakadalang lang. Mahirap pero handa naman daw si Alejandro sa responsibilidad ng pag-aalaga sa mga anak ni Brownie. Ayaw niya itong ibenta o gawing pang-ulam dahil gusto niya rin itong gawing pet tulad ng kanilang ina. Sa katunayan, may napili na daw siyang pangalan sa mga babies ni Brownie at may gusto pa raw siyang gawing ninang. Update ko na lang kayo at pakapabibinyagan ko ito. Alam mo naman dito sa Batangas, pagka mga handaan, 5 baboy, panlahok pa lang sa pansit. Ganun dito katindi, kaya humanda na kayo sa inyong mga ibibigay. Ate Kuring, alam niyo man ang labanan din sa Batangas, isa ka sa magiging ninang ng apo ko. Sa huling buwan ng pagbubuntis ni Brownie, tinanggap na ni Alejandro na official lolo na siya. Doon naman sa magiging apo ko, sa magiging anak ni Brownie, maraming nahingi. Ay di tatantyahin ko pa ang sitwasyon kung dapat bang ipamigay. At para naman makalayo ang lahi ni Brownie, kung dapat alagaan, kung titingnan ko pati si Brownie kung anong gusto niya sa pakiramdam ko. So, meron bang maaaring makuhang sakit sa pag-aalaga ng kambing? Opo, yung mga leptospirosis, nakuha sa daga. Yung nakakawa po yun pag sa pamagitan ng ihi. Pag nahawakan yun, kailangan naka-gloves kayo. Pag yung manganak, kasi usually pag nagpapanak, minsan nakakamay na lang. Kailangan naka-gloves ka. Yung tinatawag na ORF, yung nagkakaroon ng parang bukol-bukol. Respeto lang daw at huwag maging judgmental. Kanya-kanyang trip lang naman daw sa buhay para ma-relax at mapangalagaan ang mental health. Mas maganda raw na chill lang at sa kamag-anak ni Alejandro ay huwag daw po kayong mag-aalala. At sa akin nga pala mga kamag-anak, baka ako kinakahiya nyo na, ay ako yung aking mga Kita ko ang mga kamag-anak ko, kakaunti na naglalaki, ako yata kinakahiya na eh. Yun naman excited na lang para lang ang lahat ay ma-entertain, tayo masaya. Yun ang kailangan natin sa mundong nakakapagod ngayon. Ang inyo pong kamag-anak ay matino pa, yun po ay acting-acting lang. Hindi pa naman daw siya nasisiraan ng bait. Sadya lang raw siya na nag-e-enjoy ngayon kay Brownie. Walang weird na gawain sa taong nagmamahal. Parang samahan ni Alejandro at Brownie kung saan sila masaya at nakakaramdam ng tunay na pagpapahalaga. Sige lang, tuloy lang at dapat ilaban yan.